kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Romualdez gustong makipag-friends kay Tatay Digong. Trililing, Hontivirus at Sabaquin bibiyahin ng ibang bansa upang makipagkita sa asawa ni Joma Sison upang papasukin ang ICC sa ating bansa para tuluyan na si former President Rodrigo Duterte. Talagang ayaw tigilan, ayaw tantanan ng mga lefties na to si former President Rodrigo Roa Duterte dahil umano meron pa ring hawak na alas si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga salot na mga to. Talagang gagawin lahat upang mapatumba ang dating presidente at mamuno muli ng terorista sa gobyerno. Para sa buong detalye, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang usapingang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, ang mga tao hindi na dapat pagkatiwalaan tulad ni Dilima, Trillanes, Hontiveros, kasabwat ng mga tambaloslos at mga terorista. Huwag nyo na iboto mga kababayan. Suportahan po natin si VP Sara. Siya ang tamang mamuno ng ating bansa. Sabi din ng isang netizen, grabe ang dami nilang pera. Kawawa ang bayang Pilipinas. Saan ang katarungan? Daming taong ginawang zombie, ang daming mamayang gutom at naghihirap. Namiss ko ang mahal na Presidenteng Duterte. If you were given and granted temporary liberty by the court, former Senator Laila de Lima, enjoy it, embrace it, but please, huwag mo na kaming pasabugan ng propaganda para sabihin mo sa amin na ang pagkakakulong mo at ang pagkalaya mo ay dahil wala na si Duterte sa kapangyarihan. Excuse me that is farthest from truth, sapagkat kung totoo yung sinasabi mo na hawak sa liig ang mga korte ng panahon na presidente si Pangulong Duterte, edi sana kinonvict ka niya, di ba? Sinabihan niyang Judge Belisanyo, i-convict niya na yan ang bang presidente ako. Hindi. Hinayaan niyang ang korte ay uminog sa kanyang cycle of judicial process at kaya inabutan ka ng bagong administrasyon na kayon ay pinagpupurihan mo samantalang tinawag mo na magnanakaw ito ng panahon ng eleksyon. Ayaw ko sa magnanakaw kayo ni Trillanes. Information na siya at si Senator Trillanes sa Hontiveros will be touring Canada, Europe, and US. Anong gagawin nila doon? At para i-discuss na namatay ang katarungan sa panahon ni Pangulong Duterte, is Laila de Lima in talking terms with the CPP, NPA, NDF? Ang sagot, yes. Definitely. Yes! Nako, iyari. Yari po mga kaibigan. Bistado po itong si Sabaquin. Tingnan nyo, babiyahe po sila ng Amerika, babiyahe po sila ng Europe, at babiyahe din sila ng Canada. Sabi ko sa inyo kare-release lang yan Babiyahe na kaagad. Kasama si Trililing, kasama si Hontivirus, at of course, kasama din si Sabaquin. Tatlo po sila mga kaibigan, babiyahe po sila. Anong gagawin sa ibang bansa? Makikipagkita sa asawa ni Joma. Bakit makikipagkita? Alam na natin gagawin nila. Para po, papasukin ang ICC at of course, tutuluyan na po nila si Tatay Digong. Sabi ko sa inyo guys yung balita natin guys, yung issue natin kanina na itong si Sabaquin habang nakakulong 90 mga 90 something yun 97 million ang nagastos niya habang nakakulong po siya mga kaibigan during her being a senator Di ba? Na-discuss natin kanina yan samantalang si Bongo magkano lang? Tingnan mo. Magtutour na kaagad sila sa Europe, America at Canada. Kasama daw si Hontivirus. Hontivirus, kaninong pera gagamitin mo dyan, Baka extraordinary fund na naman yan. Yan ang sinasabi natin, guys.
Palala na po ng palala. So, yun po pag-uusapan natin, no? Marami pa tayong mga issue, guys, no? Meron tayong breaking news, medyo bad news lang ng konti, no? Hindi naman masyadong bad news. Unti-unti na pong inaabandona ang PDP laban, which is led by Duterte, no? Tatay Digong. So, meron na namang lumipat, guys, no? Meron na namang kumalas sa PDP laban. Iniwan na po nila, no? Unti-unti na po nilang iniiwan si Tatay Digong. Medyo bad news, pero hindi naman masyadong bad news kasi sabi naman ni Tatay Digong, guys, kahit siya na lang mag-isa, okay lang sa kanya. Di ba? Yung dati niyang yung dati niyang gikan sa masa, no? Sabi niya, sige, iwanan niyo ako, okay lang, kahit ako lang mag-isa. Kukuha na lang daw siya ng bagong member. At meron pa tayong breaking news, mga kaibigan, no? Ito pong si Tambaloslos gusto pong makipagbate, no, or sa mga Duterte. Despite sa nangyayari, guys, no, gusto pa niya makipagbate. Alamin po natin mamaya yan, ha. At of course, itong grabing ibinunyag po, no, ni Ka Eric, guys. Sobra, no. Alamin po natin mamaya yan, ha. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para update kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan o, live na naman tayo, mga kaibigan. Happy Tuesday po sa ating lahat. Tuesday night na naman. Kumusta na po tayo, guys? Medyo mahangin ang panahon, no? Medyo umulan-ulan. Kaya mag-ingat po tayo, mga kaibigan. Lalo na po yung mga kababayan natin sa lansangan pa, no? Yung mga riders, mag-ingat po tayo dahil medyo maulan-ulan. Pero ganoon pa man, mga kaibigan, pasalamat pa rin tayo na hindi naman masyadong malakas ang ulan. Pero mag-ingat tayo, guys, ha. Mga sa susunod na araw, meron daw parating na bagyo. Ewan ko kung saan po siya magla-landfall, no? Aalamin na lang po natin yung mga updates, okay? At nagkapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga members. Ha, maraming salamat, ha. Lalo na si Shenex Don, sila Ayo, no? Sila si Susan Aviles, at marami pang iba, no? Sila Sniper. Basta marami pa tayong mga members, guys, no? Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din sa mga palaging nagpapalipad, nagpapakape, no? Kaya punong-puno tayong kape, no? Maraming salamat sa inyo sa ating mga suking mga viewers, mga listeners. Kahit nagtatago kayo, hindi kayo nagpapakita, at least nandito kayo nanonood. Alright? So, umpisahan na kagad natin, guys, ha? Dahil marami po tayong issue, no? Baka maano tayo ng oras. Mamaya po, promise, babasahin po natin yung mga comments nyo as usual, no, sa dulo. At yung mga tanong nyo, guys, kailangan nyo magtanong para tuloy-tuloy po yung discussion natin. Alright? Bagyong Tambaloslos daw, bagyo. Rolando Bitito, kumusta ka na dyan? Ha? Andito po si Sandy Escolano, si Ayo, andito din, si Trivium, andito, si Susan Aviles. Hello, Susan Aviles. Si Ivan Yuki, andito din, no? Si Naomi Paloma, Virginia Malonzo, ayan, no? Kadafi Sale, Ruby Timbang, ayan, Ruty Timbang. Tarlac pala to si Ruty, Oy, mga taga Tarlac, shoutout sa inyo dyan, ha? Sila si Biaki, Elite Warriors, ayan, marami pang iba. Si Janeline de la Serna, ayan, sunod, election din natin, magpabudol ulit. Wag na tayo magpabudol. Kaya ang sabi ko sa inyo, sa next election, guys, alam nyo na kung sino yung iboboto nyo. Lalo na po sa presidential, guys. Wag na tayong magpabudol-budol. Di ba? Kasi nakakapagod na, mga kaibigan. Paulit-ulit na lang. Hindi rin sila nakikinig. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakikinig sa mga payo ng mga expert. Patuloy pa rin nilang ginagawa yung mga mali niya. Di ba? Lalo, ang dami ng mali. Ang dami na pong mali ng administrasyon na hindi po nila pinapansin. No? May bagong mukha na, no? Yung Uniteam. Ha? Nabuo na ba ang bagong mukha ng Uniteam, mga kaibigan, ha? Andiyan na si Delilah, Nabuo na, no? Yun pala ang tunay na Uniteam, sila De Lima, Maria Joseph. Kaya pala pinakawalan kasi gagawing attack dogs, no? Ay, nako. Ayan po, mga kaibigan. Sa tuloy-tuloy po tayo, guys, no? Oo, BP Sara na lang po ang pag-asa natin, guys. Yun na lang po pag-asa natin, no? Mga Duterte, wala na pong iba, mga kaibigan. So, umpisahan na kagad natin, guys, para medyo, kasi medyo mahaba-haba yung mga topic natin at marami po tayong issue, mga kaibigan. Ito po, papakita ko lang sa inyo, guys, no?
updates. Ayan, ito yon kanina lang ito mga kaibigan lumabas na balita, no, na may mga lumilipat na po guys sa galing po ng PDP Laban at lumipat po sila sa Lakas. Lumipat po sila guys kay Martin Romualdez. Oh. Iniwan na po nila si Tatay Digong mga kaibigan. Ayan o, more Solons. Abandon Duterte, led PDP Laban, move to Partido Federal, Lakas. Ayan po, basahin po natin ang buong buong balita para po malaman natin guys. So ang nakalagay dito mga kaibigan, 13 congressman is as more moved to the ruling party. So marami pong lumipat guys. As of now, there are only 13 members left in PDP. Ibig sabihin guys, 13 na lang daw natitira ngayon sa PDP. Dahil naglipatan na po guys, no? Lumipat po sila sa partido po ni Martin Romualdez. Itong mga mambabatas na galing po sa PDP Laban, mga kaibigan. O sige, maglipatan kayo kung gusto nyo. Huwag kayong bumalik ha. So hayaan na lang natin guys kasi nga tawag dyan political butterflies eh. Ganun naman talaga mga kaibigan eh. Kung sino yung pabor sa kanila, doon talaga sila. Eh sino bang ngayon, 'di ba si Romualdez? O sige, diyan kay Romualdez. Tingnan natin kung mananalo 'yan. Mukhang si Romualdez po ang gusto nila guys, no? Ang gusto nilang maging presidente. Itong si Tambaloslos. Ayaw nila sa mga Duterte. O sige, kung ayaw nyo, bahala kayo. Ha? Talagang babagsak po ang Pilipinas. So ang sabi dito mga kaibigan, as of now, there are only 13 members left in PDP. 7 members took their oath with Lakas. And 7 members last Friday transferred to Partido Federal. Surigao del Sur, Representative Johnny Pimentel. Oh, sabi po ni Pimentel, no? We expect in the coming weeks, more members will transfer to other parties. Oh, Lakas CMD is the party of Speaker Martin Romualdez, while Partido Federal ng Pilipinas is the party of President Ferdinand Marcos Jr. So, lumipat na po sila guys. Nagkalat sila doon kay Martin Romualdez tsaka sa Federal, no? Lakas Federal. Iniwan na po nila ang PDP Laban. Ang natitira na lang po doon, nasa mga 13 na mamabatas. Ang sabi dito guys sa balita, yes, in due time, I'm still waiting for developments. I will be making my decision before recess of Congress. Pimentel attributed the departures of the recent conflict between the Dutertes and the House leadership. I believe it was the main reason for the defections of PDP members. It would be difficult to reconcile their duties and obligations as member of the House of Representatives and their duties as members of PDP party with regards to the recent incidents. Ibig sabihin mga kaibigan, ang sinisisi nila yung ginawa ni Pangulong Digong, ni dating Pangulong Digong. Yung hinamon sila. Nung hinamon sila ng liquidation, hinamon sila ng resibo. Hoy, asan ang resibo nyo? Di ba sabi ni Digong? Sige, maglabasan tayo ng liquidation. Oh, hinamon sila ni Digong. Kaya po guys, nagagalit sila kay Tatay Digong at iniwan nila. Kasi nga, yung mga tao na yan, isa lang ibig sabihin yan, walang mga delikadesa. Ha? Wala silang mga delikadesa. Takot sila maglabas ng liquidation. Dahil wala po silang mga resibo. Kaya iniwan nila si Digong. Iniwan nila ang PDP Laban. Ganun lang naman ang pag-analyze dyan eh. Oh, bakit nyo iniwan si Digong? Dahil nga, hinamon kayo. Nagalit kayo. At sinabihan po ni Digong guys, na ang institusyon, ang institusyon ng Kamara, no? Institusyon ng Kamara ay rotten. Ibig sabihin, bulok na yung Kamara. Kaya nagalit po sila guys kay Tatay Digong, kaya nila iniwan. See? Tingnan niyo yung mga rason nila mga kaibigan. Rason po yan ng mga taong guilty, no? Kaya sila nagkaaganyan kasi nga ayaw nila kumasa sa hamon po ni Tatay Digong. Dahil takot po sila guys. Dahil wala silang maipakitang resibo. Diba? Ganun lang naman kasimple yan eh. Oh, kung talagang wala kayong tinatago, bakit kayo napipikon, bakit kayo nagagalit kay Tatay Digong? Porket hinamon kayo? Iiwan nyo na siya?
At hindi lang yun guys, marami na po ngayong bumaliktad na po. Iniwan na po si Digong guys, yung mga dating mga supporters niya, no? Lalo-lalo na itong nasa Tacloban, no? Kilala niyo siguro yun kung sino yung tinutukoy ko, no? Yung dati talagang mga supporter ni Duterte, iniwan na po siya guys. Kumampi na po sila sa mga Romualdez. Syempre, Tacloban eh. Ganon talaga. Oo, wala mga prinsipyo. No? Wala kayong mga prinsipyo. Wala kayong mga sariling isip. Wala kayong mga sariling desisyon sa mga sa mga buhay nyo. Kaya hindi kayo umuunlad eh. Tingnan mo ang bayan natin, no? Hindi umuunlad dahil sa mga taong ito. Di ba? Sugod na mga kapatid! Ayan po guys, no? Medyo bad news lang, no? Huwag kayong mag-alala, no? Wala pa naman yan eh. Masyado lang talagang maaga, nagulat lang po tayong lahat, no? Masyadong maaga, guys. Para sila magkaaga dito, no? Kung tutuusin mga kaibigan, hindi naman sinabi ni Digong na sigurado siyang tatakbo sa 2025 eh, di ba? Bakit siya tatargetin? At kung tatargetin naman nila sa VP Sara, malayo pa eh. Malayo pa. 2028 pa. Meron pa tayong midterm election. Masyado naman kayo. Di ba? Masyado kayong masyado kayong paranoid. Kurakot pa more. Kurakot pa more. Alright mga kaibigan, no? Punta na po tayo sa isa pa nating topic, no? Iwanan na po natin to guys. Ito na po, pakita ko lang sa inyo. Ayan po, oh. Ayan. Ito namang si Tambaloslos ang pag-uusapan natin. Itong si Tambaloslos gusto pong gusto pong makipagsundo, no? Makikipagkasundo sa mga Duterte. Pagkatapos niyang kung ano-anong mga sinasabi niya kay VP Sara, gusto niya makikipagsundo. Ayan, no? Romualdez sees improved relations with VP Sara after confidential fund tussle. Bakit gusto niya makikipagsundo sa mga Duterte? Dahil bigo po siya, guys. Dahil yung confidential funds, nabigo sila. Gusto nilang makikipagsundo kay Duterte, itong si Tambaloslos, para siguro huminto si Digong na mag-challenge ng liquidation. Di ba? Ayaw na ng liquidation eh. Ayaw na ng resibo. So nakikipagsundo siya. Basahin po natin mga kaibigan. Ito po mga balita ngayon. Ayan, Speaker Martin said he expects the relationship between the House of Representatives and Vice President Sara Duterte to improve following the latter's decision to let go of the 500 million confidential fund under the proposed 2024 national budget. Kumbaga mga kaibigan, pinuri niya si VP Sara dahil binitawan daw niya yung kalahating bilyong confidential funds. Wow! Ang bait ni Tambaloslos pinuri niya guys si VP Sara. Ayan I believe, sabi niya sabi po ni Tambaloslos I believe that's the right decision on the OVP's part. We hail daw. Wow, talagang hinilang niya, no? Vice President Sara decision, Romualdez said in a chance interview. Ibig sabihin, guys, natuwa siya sa decision po ni VP Sara. Dapat talagang matuwa ka. Kayo din, bitawan nyo rin yung mga pera nyo at maglabas ka ng liquidation para matuwa din kami. Di ba? Sabi dito, as they always say, there will always be differences, but we will always work towards resolving those differences for the service of the Filipino people, that our primordial concern, he said. Ayan, gusto niya makipagbati po, mga kaibigan. Ayan, at magtrabaho na lang daw tayo. Kaya nga, magtrabaho na lang kayo. Yan nga ang ginagawa ni VP Sara, magtrabaho. Kayo nga, hindi kayo nagtatrabaho eh. Boss Foodie, may isang vlogger na babae kasama lagi ni Tamba sa bigay ng ayuda. Sino yun? hindi ko kilala yan. Sunday Escolano. Sino yan? Hayaan mo sila. Ngayon mga kaibigan, ang gusto nilang palabasin na itong si Tambaloslos, siya yung tama mga kaibigan. Gusto nilang palabasin ngayon na mali po si Pangulong Duterte, guys. Fake news daw si Duterte mga kaibigan. Yung sinasabi niyang mga resibo, mga liquidation, wala daw yun. Yun ang pinapalabas nila ngayon, guys.
Kasi nga nagkaisa silang lahat, no? Lahat ng mga mambabatas nagkaisa sila. Oh, magtataka kayo, 'di ba? Bakit bigla nilang pinakawalan si si Sabaquin? Magtataka kayo, 'di ba? Ay yung timing niya, guys, bigla siyang pinakawalan. Oh. Dahil po, mga kaibigan, ang mga tao nag-iingay na eh. Halos araw-araw na nag-iingay yung mga tao patungkol po sa liquidation, resibo. Palagi na nilang narinig yun eh. Na para bang ang dating, guys, na parang inaaraw-araw na sila na pag hindi inilabas yung resibo ay talaga magkakaroon po talaga ng gulo. Kung hindi sila maglabas ng resibo, no, audit. Audit in public ha, hindi audit in camera ha. Public talaga. Kung gusto na ng liquidation sa public. So ang nangyari po, guys, ito si Tambaluslos, medyo nagbago. Oh. Medyo kumalma, no? Yung pagiging paranoid niya, wala na. Hindi na siya paranoid. Hindi na siya high blood, guys. Medyo binago niya yung ugali niya para siguro makalimutan ng mga tao yung liquidation. Si Jam Magno, Sir Foodie, yung vlogger. Si Jam Magno na yan. Parang kilala ko yan Naobi Paloma. Yung ba yung palagi nag-i-English? Englishera? Yung ba yun? Si Jam Magno ba yun? Yung, di ba, Englishera? Yung ba yun yung Englishera, guys? Hindi kasi ako masyadong, sabi ko siya, hindi kasi ako nakikialam sa mga vlogger eh. Wala akong paki sa kanila. Ang talagang issue lang talaga tayo, guys eh. Dito lang tayo sa talagang issue-based kasi tayo, no? Stick to the issue. Yun na lang naman, guys eh. Ito lang naman talagang tama dyan eh. Open your book or buksan ang libro. Yun lang. Tapos ang usapan dyan. Di ba? Wala na pong keme-keme yan, guys. Buksan nyo na lang yung libro nyo, tapos ang dami nyo pang ang dami nyo pang ngaw-ngaw, ang dami nyo pang pautot, ang dami nyo yung drama sa buhay. Di ba? Bubuksan lang naman ang libro eh. Ay, talaga kayo. Di ba? Ito po panoorin po natin ang mga updates, no? Mga balita, para po makumpleto po yung context natin. Ito na po mga kaibigan, unahin po natin itong PDP laban. Patuloy na nababawasan ang bilang ng mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa House of Representatives. Dating ruling political party ito na ang chairman ay si former President Rodrigo Duterte. Ayon kay Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, normal ito sa sistema ng politika sa bansa. Lumilipat naman ang mga kongresista sa Lakas CMD ni Speaker Martin Romualdez o sa Partido Federal ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kasalukuyan, 15 na lamang na mambabatas ang natitira sa PDP laban sa Kamara. Subalit inaasahan na mababawasan pa ito sa mga susunod na araw. Nagsimula naman ng paglilipat partido ng mga kongresista ng batikusin ni dating Pangulong Duterte ang Kamara at liderato nito. Pero ganun talagang kultura siguro ng politika natin dito. Whoever is in power, doon po dumadagsa yung mga ikangang mga politiko. Masyado naman kayong madrama. Siyempre, babatikusin talaga kayo. Ang laki ng pera nyo dyan sa walang resibo. Sino namang matutuwa niyan, di ba, guys? Sino namang matutuwa sa inyo? Nilihim nyo ang extraordinary fund. Nilihim nyo sa mga tao, hindi nyo sinabi. Di ba? Ilang years nyo nilihim yan. For all these years, ngayon lang natin nalaman na meron palang extraordinary. Yung PDAP, yung port, binago nyo, ginawa nyo extraordinary funds. Niloko nyo lang yung mga tao, sinabi nyo na illegal, pero ginawa nyong legalized corruption. Kaya po ang nangyari, mga kaibigan, ayan, pumutok, sumabog sa mga mukha nila. Ngayon, ang sabi po ni Tatay Digong, maglabas kayo ng resibo para matapos itong usapin na to. Tapos ngayon, magagalit kayo. Sisisihin nyo si Tatay Digong. Sisisihin nyo yung mama, kawawa naman yung tatay natin, gusto na sanang mag-relax na lang at mag-enjoy sa kanyang retirement. Pero binulabog nyo, ginulo nyo ang mga Duterte dahil sa inyong mga sariling mga interest, mga vested interest nyo. Ayan, nagkakagulo tuloy tayo. Tapos ngayon, pag hinamon kayo, ayaw naman palang kumasa. Wala kayong mga yagballs. Di ba? Kung talagang gusto nyong malinis yung mga pangalan nyo, lumabas kayo dyan. Di ba?
Oo, guilty, guilty. Ibig sabihin, guilty. Tama, guilty yon. Bakit ayaw nilang humarap at maglabas ng resibo? Ibig sabihin, guilty. Yan po ang the best na term dyan. Guilty kayo. Di ba, kawawa naman si Tatay Digong. Ang ginagawa lang naman Tatay Digong, guys, inayos niya, no? Gusto niyang ayusin ang Kamara. Gusto niyang ayusin ang bansa natin. Dahil po, guys, bilyon-bilyon po ang nawawalang pera dyan sa Kamara. Di ba sabi nga kay Eric, 20 billion ang napupunta sa mga makakaliwa? Oh, payag ba kayo? Ni wala man tayong nakuha doon, kay singkong duling, baka wala tayong nakuha doon eh. Baka pinaghati-hatian ng mga animal yan. Oh, tapos sasabihin nyo, si Duterte ang may kasalanan, kaya lumipat kayo ng partido? Ha, utot nyo! Yes, open the book with resibo. Para kay mga para kay mga kinder na hindi nyo ginagawa. Ewan ko, paano kayo i-explain? Ang hirap nyo i-explain eh. Di ba? Ang hirap nyo i-explain eh. So yan po mga kaibigan, no? Puntahan na po natin itong si De Lima. Nako, isa pa to. Kakasuhan si Pangulong Duterte, no? Planong kasuhan si Pangulong Duterte ni dating Senator De Lima, mga kaibigan. Panoorin po natin itong updates. Kakasuhan daw, mga kaibigan. Pero last night, meron kayong binitiwang salita about about God bless ba? Tama ba yung words? God forgive him. God bless him. Yeah. Kasi sa mga pinaggagawa niya sa akin, he knows exactly what he did to me. He knows. He knows exactly what he did to me. Now, di ba? Padrama effect. Sabi ko sa inyo, padrama effect eh. Ano sabi ni Delilah? God forgive him. May ganun pa siya, guys. God forgive him daw. Patawarin daw siya ng ating Panginoon, itong si Pangulong Duterte. Grabe, di ba? Siya na nga may kasalanan eh. Siya naman. Alam mo guys, kaya siya nakulong. Mabigat kasi yung kasalanan niya. Patungkol po sa ipinagbabawal na gamot eh. Bakit siya pa ngayon ang ginagawa nilang hero? Hindi pa talaga nila naintindihan yun? Kaya siya nakakulong dahil mabigat po ang kanyang ang kanyang kaso. Di ba? Hindi naman yan pinakulong ko lang dahil wala kang kaso. Hindi naman katulad ni Secretary Bonjing yan eh. Di ba? May mga testigo, mabigat yung mga ebidensya, kaya siya nakulong. Kaya siya nakulong ng 7 years. Tapos ngayon si Duterte pa ngayon ang may kasalanan, tapos siya pa ngayon ang hero? Ano ba yan? Mas okay pala sa inyo yung pakawalan natin yung Shabuyas Queen? Ha? Mas okay sa inyo yun? Nagsasaya pa sila, ha? Nagsasaya pa kayo na pinakawalan yung Shabuyas Queen. Na imbis na, di ba? Ano yan eh? Bad influence yan eh. Ibig sabihin, okay lang pala, no? Shabuyas, no? Okay lang pala. Kasi nga, nagsasaya sila eh. Sasabihin, wala daw fair judgment? Kailan ba kayo nagkaroon ng fair judgment? Tinan yung ginawa nyo kay General Bantag. Fair judgment ba yung ginawa nyo? Tinan yung ginawa nyo kay Kong Arnie Teves. May fair judgment ba doon? Wala din. Tapos ngayon mag-angak kayo, mag-iiyak kayo dyan. Sisisihin nyo si Digong. Sisihin nyo ang sarili nyo. Kaya ka nakakulong dyan dahil sa illegal na droga. Alam naman ng lahat yan eh. Alam ng lahat yan. Huwag na po tayo mag-deny, no? Dapat na lang, Felix Aranwais, dapat ginawa na lang yung ganun para hindi na wala na po siya. Grabe talaga ang Pilipinas. Ibang klase po, guys. Imbis na, di ba? Ano to eh? Ipinagbabawal na gamot. Natutuwa pa sila na absuelto. Hindi naman absuelto. Nakalaya, no? Pansamantalang nakalaya. Natuwa pa sila. At nagpa-party-party pa sila, mga kaibigan. At pupunta pa sila ng abroad. Babiyahe sila sa Europe
Amerika at Canada para maghasik ng mga mga kasinungalingan para papasukin ng ICC at itutuloy nila at tutuluyan nila sa Tatay Digong. Imagine niyo pupunta po sila ng ibang bansa guys kalalabas lang niya. Kasama dyan si Hontivirus kung hindi ko nagkakamali. Tuloy po natin ito mga kaibigan. Pakinggan po niyong mabuti guys. So dapat he must acknowledge yung the gravity, the grave injustice, the travesty of justice, yung pang-api niya. So kailangan siya talaga humingi ng katawaran, hindi lang sa akin kundi sa mahal na Panginoon. And you know, sinasabi ko to sa mga kaibigan ko, lahat ng mga may atraso sa akin na had a hand in placing me in jail. Hindi lang yung mga naging witnesses, yung mga nagpagamit, yung mga operators, yung mga lumapit dyan sa mga witnesses na yan. Actually, mga pinatawad ko na yan, matagal ko na mga pinatawad dyan. Yan, isa na lang ang hindi ko mapatawad. Wag na patawarin, Sen. Pero ma'am, in that sense, but I've been praying that I'd be given the grace that one day I can forgive him. So in the meantime, ang Diyos na lang muna ang magpatawad sa kanya. Pero ma'am, forgiveness is one thing, forgetfulness or forgetting is completely another. I mean, you can forgive but still pursue, for example, justice. So I'm wondering along those lines, when you say eventually you'd probably forgive him, but are you still going to seek redress of grievances in the sense that would you still pursue, for example, a case against him? Ed, pwede mo naman kasi i-forgive habang nakakulong. Seryoso talagang pinag-uusapan namin yan sa legal team. Talagang nandyan yan. Yung option na yan is napakalaking option yan na gagawin namin. Because as you said, it's really about justice. Iba yun, yung kahit pinatawad mo na halimbawa yung isang tao, kailangan mo pa rin na makamit yung hustisya. Kasi yung iniisip ko nga, kung wala akong gagawin, what will prevent future presidents, future leaders to be doing these things for vindictive, vengeful purposes? So mga ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. So it's a matter of justice na meron talagang reckoning dahil piniktima nila ako. A day of reckoning daw sabi nga ni Attorney Dino de Leon. Pero ma'am, along those lines po, I understand you say that you're talking about it with your legal team, but is it fair to conclude that you have already decided to pursue that, to pursue a case? You can say that, yes. Yes, pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ito-file. You know, so, but as to the specifics, hindi pa namin talaga. Pinag-uusapan pa yan. Kasi ang naging focus talaga namin is itong paglaya ko. Yes, ma'am. Of course, itong of course. Walang sala ako. Kasi isang kaso, even if ito ngayon may nabigyan tayo ng piyansa ng provisional liberty, pero target pa rin talaga namin yung tuluyan ng basura yung kaso, and something tantamount to acquittal. When you do go to court about this, what kind of a case are you looking at? Hindi pa ko namin pwedeng masabi kasi as I told you, pinag-uusapan ba namin yung mga exact or specific courses of action. There are several options, there are several remedies, pero kailangan kasi hindi pwede naman na marami kaming file. Yes, ma'am. Piliin lang namin which ones would really best represent yung magnitude nung ginawa nila sa akin, and we would best redress the wrongs inflicted on me. Yes, ma'am. Ma'am, for example po, si Secretary Aguirre po, former Secretary Aguirre, who was implicated by Rafael Ragos, sabing pressured him daw into making the testimony against you. Are you also looking at that?
Again, what's the question again? Si Sorry. Secretary Aguirre po, are you also looking at going after him legally? Oh, yes. Yes. But again, exactly what is Yes, the ma'am. specific course of action, the specific case that is under discussion? Sige, magkaso ka. Kasuhan mo. Kasuhan mo si Digong para matahimik ka na. Di ba? Unang-una mga kaibigan, alam natin na nung nakulong po si Delilah guys, alam naman ng lahat yun, di ba? Sa panahon ni Digong yun eh. Kung ano-ano kasing ginagawa niya eh. Oh. Di ba? Hindi lang naman yan eh. Hindi lang po yan sa pagkakulong guys, no? Hindi lang po sa pagkakakulong niya. Karma po ang tawag dyan. Karma. Dahil sinisiraan nyo si Tatay Digong palagi, inaaraw-araw nyo. Di ba? O ngayon, nung na-involve ka sa illegal na gamot, o di ba? Na-involve ka, mayroong mga ebidensya, may nakakita, may mga CCTV, mayroon ka pang skandal. O, di ba may skandal to? O, si Junel. Hello, Junel. O, yung Saba, kaya nga tawag siya yung Saba Queen eh. O, hindi totoo yun? Kaya ka nakasuhan dahil nga mabigat po ang ebidensya niyo po. Dating Senator Laila de Lima. Kaya po kayo nakasuhan dahil meron po kayong mabigat na ebidensya. Hindi naman gawa-gawa lang yun eh. Di ba? Bakit kami magsasaya na nakawala ka? Mabigat ang inyong kaso. Tapos yung mga ibang tao dyan, kawawa naman. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin. Di ba? Pag ang kaso po ay ipinagbabawal na gamot, hanggang ngayon, nakakulong pa rin sila. Samantalang kayo, nakawala na kayo, nakabail pa kayo. Para kayong anak ni Secretary Bonjing, 3 months lang, absuelto na. Di ba? Ang kapal talaga ng mga FES eh. Hindi natin matanggap guys eh. Tapos ngayon, parang ipapalabas pa nila na si Delilah po, ang hero. 'Di ba? Nagmamakaawa, no? Akala mo grabe magdrama eh, ang galing magdrama eh. Sa mga interview mo, akala mo dramatization ang dating eh. Kasama pa tong si Virus eh, no? O sige, kung kakasuhan mo si Digong, sige, kasuhan mo. Tingnan natin. Kung talagang yun ang kiniligayan nyo, kasi ganyan naman talaga tayo guys eh. No? Gantihan. Pero hindi naman si Tatay Digong ang sa kanya eh. Supreme Court ang nagdesisyon. Kasi kung gusto ko talagang ikulong ni Tatay Digong, dapat convicted ka na ngayon. Dapat tinuluyan ka na, pero hindi ka po tinuluyan. Di ba? Hindi siya tinuluyan, di ba? Hindi pa siya na-convict eh. Hindi pa siya guilty. Ongoing pa yung case niya eh. O, kung talagang gusto kang i-convict ni Tatay Digong noon, wala na, nakakulong ka na ngayon. Baka habang buhay ka nang nakakulong. Swerte ka lang, may bail. O, kasi ang status talaga niya guys is detain lang. Hindi naman talaga siya kulong, no? Kasi nga, habang nililitis yung kaso eh, detain lang siya, no? Pero ganun pa man, wala na nga eh. Sabi nga nila, mahirap kalabanin ang gobyerno. Tinutulungan siya ni Tambaloslos, ni Kuting. Itong si Kuting na sinasabihan niya ng magnanakaw nung eleksyon, di ba? O, yan yung pinupuri niya ngayon. Ang pinupuri niya ngayon na si Kuting, yun yung sinabihan niya na magnanakaw. Nagets niyo guys? Oh. Pinakawalan niya para maging attack dogs niya. Oh, pati si Trililing. Kasi wala na silang attack dogs, ubos na. Oo, inatan na siya ni Junel. Hello, Junel. Hello. Ewan ko sa inyo. Diba, ang sa akin lang naman guys, no? Real talk tayo mga kaibigan. Bakit kailangan pa siyang, akala mo, mini-welcome pa siya, no? Mabigat nga ang kaso eh. Hero ng kasamaan. Ginawa pa siyang hero. Ay, si Junel. Ano ba nangyari sa Pilipinas?
Kaya nga, pinaubaya po ni Tatay Digong ang Supreme Court. Hindi naman si Tatay Digong ang nag-ano dyan. Siyempre, president lang siya noon. Alam natin na may prerogative pa rin ang Pangulo. Pero Supreme Court po nag-decide yan. Kasi nga, may mga ebidensya eh. Bubukan na naman siya kay Junel. Tuloy ang ligaya. Hoy Junel, asan ka na? Ayan na yung mama mo. Ayan na lola mo, Junel. Ay, nako. So, yun po mga kaibigan, no? Punta na po tayo sa ating pinaka-main topic. Ito na po, ang pasabog. Ang ibinunyag ni Ka Eric. Hello sa saging saba. Ito na po, panoorin po natin si Ka Eric mga kaibigan. Ito na po ang matinding pasabog ni Ka Eric. Nako, ito na guys, ito na. If you were Bago po natin i-play si Ka Eric mga kaibigan, para malaman po natin yung ibinunyag niya, no? Kasi nga, ito nga, no? Itong tatlong itlog, may bago kasi tatlong itlog eh. Itong si Virus, si Trililing, tsaka si Sabaquin, ay pupunta doon sila ng Amerika, Europe, at Canada. Alamin po natin bakit pupunta sila doon. At bakit po nila pupuntahan itong asawa po ni Joma. Ayun! Kaya pala pinakawalan to si Sabaquin. Meron pala silang plano. Alright? Alamin po natin mamaya yan mga kaibigan. Pero syempre, sa mga bago pong dating, baka hindi pa kayo nagtuslok-tuslok dyan, hindi pa kayo nag-likes, paki-likes na po yung video natin guys. Kung gusto nyo lang mag-likes at paki-subscribe na rin at paki-share ang ating video. Libre po mag-likes, libre din mag-subscribe at libre din mag-share ng videos. Okay? Maraming salamat. Ito na po, panoorin na po natin si Ka Eric guys. Oy, Vilatagal ba? 237 daw. Dagdagan nyo naman. Napakakuripot nyo naman mag-likes. Dagdagan nyo naman guys. Grabe naman kayo. Tuslok-tuslok na dyan. Tuslokin nyo na. Ito na po. Panoorin po natin guys. given and granted temporary liberty by the court, former Senator Laila de Lima, enjoy it, embrace it, but please, wag mo na kaming pasabugan ng propaganda para sabihin mo sa amin na ang pagkakakulong mo at ang pagkalaya mo ay dahil wala na si Duterte sa kapangyarihan. Excuse me that is farthest from truth, sapagkat kung totoo yung sinasabi mo na hawak sa liig ang mga korte ng panahon na presidente si Pangulong Duterte, edi sana kinonvict ka niya, di ba? Inantay, sinabihan niyang Judge Belisanyo, i-convict niya na yan ang bang presidente ako. Hindi. Hinayaan niyang ang korte ay uminog sa kanyang cycle of judicial process at kaya inabutan ka ng bagong administrasyon na kayon ay pinagpupurihan mo ay samantalang tinawag mo na magnanakaw ito ng panahon ng eleksyon. Yeah. Ayaw ko sa magnanakaw kayo ni Trillanes. Information na siya at si Senator Trillanes sa Ontiveros will be touring Canada, Europe, and US. Oo, anong gagawin nila ganun? At para i-discuss na namatay ang katarungan sa panahon ni Pangulong Duterte, is Laila de Lima in talking terms with the CPP, NPA, NDF? Ang sagot, yes. Definitely. Boom! Yari! Oh, ayan, yari po ha. Bistado po ha. Bistado po itong si Sabaquin. Matindi po itong pasabog po ni Ka Eric, mga kaibigan. No? Matindi. However, bagamat ito ay individual na kalayaan ni former Senator de Lima to enjoy the freedom that she claims to have now regained by her, ang hindi lang maganda, naglabas pa ng mga statement na may malicious insinuation. Yeah. Sabi niya, maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos Jr. for not intervening in the proceedings of the court. Ha? Yes. Ito kay Eric, basahin ko. Please. Ito ang naging pahayag ni Laila de Lima. Gusto ko rin pong pasalamatan ang BBM administration for respecting the independence of judiciary. Sa inyo pong lahat na naniniwala sa akin, maraming salamat po. Hindi nyo po ako pinabayaan.
pinaglaban niyo po ako. Wow. Yun. Sino yung pinaglaban nyo? You know what? Can I just say something? Ma'am, ikaw muna. Arguably, the worst, the most corrupt Justice Secretary of our country who coddled drugs lords, no? And now, coddled drug lords. And now she's making it seem as if it's a political issue. Diba? So, hindi. Meron talagang rason kung bakit ka na-filean ng kaso. And that's why I'm dismayed because, ano siya Justice Secretary, no, na nakipagsayawan sa mga drug lords. And this is what happened to our country, na napakaraming mga anak natin ang nasira ang buhay, napakaraming pamilya ang nasira. Grabe, di ba, no? Ibang klase, guys, nakikipagsayawan pa, no? Nakikipagsaya-saya pa, nakikipag-disco pa, mga kaibigan. Ibang klase, no? Nakikipagsayawan po sa mga doon sa loob ng Bilibid, no? Parang siya yung queen doon eh. Ginawa siyang reyna doon sa Bilibid eh, no? So to make it seem as if it's a political issue, it's not true. Parang si Maria Ressa palusot, di ba, na this is about Duterte again, when in fact what she committed was cyber libel, had nothing to do with the president. Correct. So it's the same thing with this, no? Ma'am, yes, dagdagan ko lang yung punto ni Ma'am Lorraine. Yeah. Agree ako dyan. From the start, pinapalabas nila na she was politically persecuted by the Duterte government. Kaya yung mensahe na binasa ni Brother Franco is full of malicious insinuation against the former president. Yeah. As if si Pangulong Duterte ay hinahawakan niya sa liig ang mga korte during his incumbency as president. No, that is farthest from truth. Ang binabanggit natin, hindi po si Duterte nagpakulong kay Leila de Lima. Korte. Di ba? Narinig niyo yun, mga kaibigan? Hindi po si Duterte ang nagpakulong po kay Saba Queen, kung hindi ang korte. Kasi mabigat po ang mga ebidensya, guys. Kung wala namang ebidensya yun, kung weak po yung evidence, guys, hindi naman siya makukulong eh. Hindi naman siya makasuhan eh. Pero sobrang bigat po ng mga ebidensya. May mga testigo. Di ba? Nakakapagtaka lang, bakit lahat ng mga testigo niya unti-unting nag-recant? After ilang years, no? After 6 years, 7 years, biglang binago nila yung mga salaysay nila. Kaya yun ang nakakapagtaka. Nakakapagtaka din, bakit naman itong Supreme Court pumayag din sa recant? Usually naman daw, hindi daw talaga pumapayag ang mga judges pagdating po sa recanted dahil hindi po nila ginagamit yan, guys eh. Lalo na pag 6 years, 7 years yung nakalipas, tapos bigla kang magbago ng salaysay. Di ba nakakapagtaka yun? Pero bakit po granted ng judge? So, ibig sabihin, yad ba? The Department of Justice filed the case and then the court evaluated kung totoo o pwede siyang labasan ng warrant of arrest. It was not President Duterte who issued the several warrants of arrest. It was the court. Nirespeto natin yon. And as bilang abogado siya, former Justice Secretary Brother Franco, Ms. Ina and Ma'am Lorraine, he should also respect that kind of evaluation during that period ng korte sa isinabmit na information about drug trafficking. Pangalawa, nakikialam dito ang European Union. Yes. Nakikialam dito ang International Criminal Court, ang UN Human Rights Council, ang Canadian Parliament, at ang mga kaalyado nila sa Amerika na mga miyembro ng Democrat Party. At pinapalabas nila na hindi totoo itong kasong ito, hindi pa nga ito nahusgahan. The court is still on the process of trial sa remaining 1 or 2 cases pa niya sa drug trafficking. Pero gusto nilang palabasin na siya at pinipressure nila ang administration ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. by sending out letters na sinasabi nila na this is a political persecution and this should be an issue that should be viewed not on the criminal content of the complaint but rather on the intent of political persecution. Hindi po tayo naniniwala doon kasi sapagkat kung totoo yung sinasabi niya na political persecution ito, bakit naniwala ang korte sa presented evidence during the time na in-evaluate ito 6 years ago? So
posibleng nagbago ang mga pagtingin ng korte as the process of presentation of evidence come out ay hindi na kukumpleto pa ang mga ebidensya. May mga nag-recant ng statement. Sabi ni Ms. Ina, is it because wala nang suporta para sa mga testigo kay Eric sa very sensational and controversial case? That can be possible, Ms. Ina, na wala nang gana yung mga testigo pagkatapos na bumaba sa pwesto bilang Pangulo si Pangulong Duterte. Ang third point namin dito, very simple. If you were given and granted temporary liberty by the court, former Senator Laila de Lima, enjoy it, embrace it, but please, wag mo na kaming pasabugan ng propaganda para sabihin mo sa amin na ang pagkakakulong mo at ang pagkalaya mo ay dahil wala na si Duterte sa kapangyarihan. Excuse me that is farthest from truth, sapagkat kung totoo yung sinasabi mo na hawak sa liig ang mga korte ng panahon na presidente si Pangulong Duterte, edi sana kinonvict ka niya, di ba? Inantay, sinabihan niyang Judge Belisanyo, i-convict niya na yan ang bang presidente ako. Hindi. Hinayaan niyang ang korte ay uminog sa kanyang cycle of judicial process at kaya inabutan ka ng bagong administrasyon na kayon ay pinagpupurihan mo samantalang tinawag mo na magnanakaw ito ng panahon ng eleksyon. Ayaw ko sa magnanakaw kayo ni Trillanes. Samantalang ngayon kayo ay nagsisilbing bodyguard na ng administrasyon na ito. Sino ngayon ang namumulitika? It's not the Duterte government, it's you, former Senator de Lima. Boom! Oh, sino ngayon ang namumulitika? It's you! Galing po. Galing po ni Ka Eric, mga kaibigan. Tama naman yun, di ba? Oh, tama yung sinabi po ni Ka Eric, guys. Lahat yun, tama po yun. Di ba? Talagang gusto lang talaga nilang siraan ng mga Duterte, no? Pati po dito sa kaso ni De Lima, guys. Gusto nilang i-involve si Duterte, no? Syempre, parang ano yan kasi, gusto nilang gumanti, no? Gantihan, alam mo sa Pilipinas kasi, gantihan kasi, no? Kunwari, iba na naman administration, gaganti na naman yung dating administration. Pero si Pangulong Duterte lang po ang hindi gumanti, ha? Di ba? Wala po siyang pakialam, no? Sa nakalipas, no? Sinex doon, oo, marami pong nabayaran dyan, guys. Oo. Marami pong bayad dyan. Oh, nakipag-concert pa si De Lima sa kay Colanco. Napanood ko yun, Imelda Aquino. Napanood ko yun, guys, na-televise yun. Nagdi-disco-disco pa sila sa loob ng Bilibid, guys. Di ba? Siguro napanood nyo rin siguro yun, no? Kumakalat yun na video, eh. Meron pang concert, di ba? At meron pang may mga Christmas party pa. Andun si Sabakwin, palaging present, eh. Pag may mga disco-disco sa Bilibid, andun siya. Yun naman pala, meron palang inaabot. May abutan portion pala, kaya pala palaging present. Tapos sasabihin nila, walang ebidensya. Makakasuhan ka ba? Makukulong ka ba kung walang ebidensya? Also, what I find particularly galling, no, Eric, Ina, Franco, mga kababayan, no, yung nakakasikmura dito, yung pakikialam ng ibang bansa. Anong pakialam nila sa atin? No, we are a sovereign nation and we have our own judicial system. Anong pakialam nila? Anong alam nila tungkol sa atin? Hindi nga tayo nakikialam sa kanila, di ba? Kasi marunong tayo magrespeto. So that part, apart from galling me, it concerns me because I heard, now I was listening to SAS, no? And then she was saying that this is a part of a greater design, no, of the Liberal Party and the Western powers to eventually at some point also demand for certain things like the abolition of the NTF-ELCAC, that sort of thing, no? So I'm watching this whole thing and I want to take a bigger look at the bigger picture, no? So that kind of narrative really concerns me. Yes. Well, yung kaso kasi ni dating Senator Laila de Lima, no, isa kasi ito sa mga naging daan, no, para makita talaga ano ba yung meron sa loob ng New Bilibid Prison. That's right. Ganun kalala, no, mismo sa loob, no, ng pambansang piitan natin ay nagluluto ng mga droga. Oo, di ba? Nagluluto po sa loob ng Bilibid, guys. Hindi naman natin malalaman yun, mga kaibigan, di ba? Kung hindi po nahuli dyan si Sabakwin, mga kaibigan, hindi naman natin malalaman yan, na doon po sa loob ng Bilibid niluluto. Tama itong sinabi ng itong anchor ng SMNI.
kaso sabi nga lumalala na may mga ganun tayo na rin. Hindi ko alam, parang sa akin lang, sige, nandyan yung gumagana yung ating judicial system ating justice system. Pero yung magiging impact din ito sa kabuuan ng war on drugs, kasi parang magiging sabihin na naman yan, o di ba mali yung ginawa ng nung nakaraang administrasyon, totoo yung extrajudicial killings, etc. Parang yun yung nakita ko yung isang magiging mukha nito na for sure no, gagamitin ito ng mga komunistang teroristang grupo na ayun naman na ICC kasi pupunta yun talaga ICC dito kasi ito wala na yung dating Pangulo pero si De Lima lumaya na kasi mukhang lalabas, Miss Ina, sabi na banggit mo na magiging substantial proof ng CPP at Liberal Party Group sa ICC at sa mga interventionist na mga foreign powers sa Europe. Nakita nyo, wala palang kaso talaga. Pinagbintangan siya. At ang pangalawa na punto natin dito, ang mas nakakatakot dito, kung hahayaan o i-reverse ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang desisyon na lilitisin si Pangulong Duterte ng foreign interventionist non-entity to the Philippine Republic na grupo ng ICC sapagkat nakadugtong doon ang panawagan ni De Lima. Pero Eric, pag ginawa niya yon, pag ginawa ng president yon, parang iniinsulto niya yung sarili niya, iniinsulto niya yung kanyang administrasyon. Kasi ibig sabihin nun, wala tayong strong judicial system that we would need the ICC to intervene in matters that are supposed to be no concern of theirs if you are a sovereign nation with a strong judiciary system. Kasi ang ICC pumapasok lang naman yan sa mga bansa na walang malakas na judiciary system. So parang pag pinayagan niya yun, ibig sabihin umaamin tayo. Umaamin siya, no? Tsaka ang ICC, hindi po siya pwedeng manghimasok sa isang sovereign entity na hindi tayo miyembro at sakop nila. Even ang Amerika hindi sakop ng ICC. Hindi nga kinikilala ng Amerika, ng Estados Unidos, ang tinatawag na Rome Statute na tungkol sa role ng ICC as an international arbitral court sa mga heinous crimes pertaining sa pamumuno ng mga gobyerno. Even China, Saudi Arabia, hindi kumikilala dyan sa maraming bansa. Ngayon, kung papasok yan dito dahil lamang dito sa De Lima drama na ito at i-reverse ang desisyon na yan kasi may pressure sila Trillanes ang panawagan nila kapon, palayain si De Lima, ikulong si Duterte na isang destabilizer at dapat managot sa International Criminal Court. Same ang panawagan ng Communist Party of the Philippines. At Brother Franco, yun din ang panawagan kahapon ng Akbayan Group nila Risa Hontiveros na nagpa-party sila ng todo-todo as if nanalo sila ng jackpot na grand prize sa loto. Sino ba namang hindi mananalo sa loto? Mantakin mo sa panahon na ikaw ay cuddler at inaakusahan ng mga drug lords na kasabwat nila, ngayon biglang laya ka at biglang luho ka sa iyong kalayaan under the new dispensation of the current government. Sabi niya. Ayan o, nagpa-party sila guys. Tinan yung picture ayan o. So tuwa sila Ang saya-saya nila guys, ayan may picture dyan. Nag-cheers pa yung dalawa. Ang mga dalawang tolas ng bayan, nag-cheers pa. Sus, Maria Josep. Dahil hindi na nakialam sa Cortes kumakalat yan yun, no? Justice Risa Hontiveros. Yes. Actually, ka Eric Rin and Miss Ina, isa sa landmark ng ating nakaraang Pangulo is really war on drugs, peace and order. Ito yung isa sa mga tagumpay natin. Especially, nakita naman natin, hindi lang suporta ng mga footage kung saan nandun si Leila de Lima mismo sa Nubilibid Prison kasama si JB Sebastian. Bagkos ka Eric, ako mismo nakausap ko, nakapanayam ko mga commander na mga gang sa loob ng Bilibid na nandun talaga. At pumapasok nga sila sa isang kwarto ni JB Sebastian para magpulong kung saan may mga footage, supporting footages din. Diba? Bilang isang justice secretary, diba? Bakit ka sumasabay sa mga ganong klaseng hindi ba sapat na ebidensya iyon? Anong gagawin nyo sa isang kwarto? Diba ka, Eric? Kaya gusto kong bigyan din yung yung naging pahayag din ng ating buting attorney Sal Panelo kung pwede natin ma-flash ang kanyang cue card. Ang sabi ng ating buting attorney, sabi niya, the recanting witnesses, if we can flash it, the recanting witnesses have not proven before the court that their previous adverse testimonies on De Lima were done under threat or that they were coerced into falsely testifying before the court. Moreover, even without their testimonies, there is
strong evidence establishing the guilt of the accused. Yeah. Lino yan. Beyond a reasonable doubt. Nag-recant sila ng statement, there are other available evidences to Yes. prove that the former Justice Secretary and former Senator was involved using her access of office sa bilang Secretary of Justice sa operations ng droga Pero sa bansa. basahin ko yung pinakuli kay Eric Magande. She may evade liability from the crime she is accused of, but she definitely cannot escape the law of karma. Yes. Eric, isa lang dito sa nagpapatunay dito ka, Eric. Makakalusot siya ngayon, pero sa karma guys, hindi siya makakalusot. Hahabulin at hahabulin siya ng karma. Kasi alam po ng tao guys na may kasalanan talaga siya. Sabi nga, di ba, pumasok siya sa isang kwarto. O ano daw gagawin nila doon sa kwarto? Sila lang dalawa doon. Sa loob ng bilibid yan guys, ha? Sa loob ng bilibid, pumupunta po siya sa doon, no? Bumibisita siya doon. Pumapasok siya sa mga kwarto. Yung mga kwarto na kala mo parang hotel, eh. Oh, ibig sabihin, meron talaga. Meron po mga ebidensya yan, eh. May mga footages, may mga camera, may mga kuha ng CCTV, may mga photos. Oh, mabigat po ang ebidensya, kaya po siya nakulong. Di ba kasama sila Colanco, sila Sebastian, sino pa yung mga yon? Oh, sila JB Sebastian, di ba? Sino, buhay pa ba si Colanco? May nagtanong kanina, eh. Hindi ko rin alam kung buhay pa ba si Colanco, eh. Ay, si Sinex Don pala, o si Colanco buhay pa ba? Siya o baka, oo, no? Sinex Don, o, iwan ko rin. Basta ang alam ko si Sebastian po, wala na, eh. Tigok na, eh. Oh, sabi po ni Mary Ostolano, ang tanong dyan, bakit pinayagan yan magpiyansa? Alams na may biglang magic. Kaya nga, no? Bakit pinayagan magpiyansa? Eh, ang alam ko guys, yung pinakahuli niyang kaso, walang piyansa yon, no bail, no? Pero bakit siya nakapagpiyansa? Kasi nga, gagawin nga siyang attack dogs, eh. Kasi wala na po silang attack dogs, guys, eh. Ang pinaka-attack dogs na lang po ng unit team ngayon, wala na pa ng unit team, no? Si Trililing. Eh, si Trililing, guys, dilawan yun, eh. So, kinuha nila si Delilah. Ayan, si Delilah, 3 sila dyan. Pati itong si Virus. Magiging ano nila yan, barking dogs. Yes, ICC don't have jurisdiction in the Philippines. Yes, I agree. Sabi ni Eduardo Gatos, ewan ko ba bakit nanalo pa ang ganyang klaseng politiko? Pinoy talaga. Eh, kahit nga nakakulong, eh, nakagastos ng 70, mga 95 million, eh. Oh, saan pa kayo dyan? Di ba? Yung topic natin kaninang hapon, nakakulong na siya, nakagastos pa siya ng 90-something, 97 million. Yun ang matindi. Di ba? Yun ang matindi. Nakakulong ka na, ang laki pang nakuha mong pera, samantalang yung hindi nakakulong, katulad ni Senator Bongo, nasa mga 65 million lang ang nagastos niya. Samantalang meron siyang malasakit center, meron pa siyang medical assistance. Grabe, no? Ikaw na, sa Bakwid, ikaw na. Hello, Junel. Yes, hindi magtatagumpay ang mga kasamaan. Magkakarma din yan, guys. Sabi nga ni Panelo, di ba? Makakalusot man siya ngayon, nakalusot man siya ngayon, pero hahabulin siya ng karma. Kasi hindi pa naman yan final, guys, eh. Temporary lang po yan. Bail lang kasi yan, eh. Temporary release lang yan. Pero ang tanong dito, mga kaibigan, bakit pupunta siya ng Europe, pupunta siya ng Amerika, at pupunta siya ng Canada? Ano kaya, bakit siya papayagan? Sino yung kasama, Sir Foodie? Sino ba yung kasama niya sa loob? Si Sebastian yata, kasama niya, si Next doon? O si Colanco? Yung mismong testimonya ng drug lord na si JB Sebastian. Yeah. At marami pa. Marami pa. JB Sebastian nga, si Next doon. Oh. That last sentence of Secretary Panelo, that doesn't give me comfort, ha. That what kind of country are we that we would rely on karma? No, we want a strong judicial system. No, where we saw there are footages of a justice secretary partying, cuddling, drug lords. Also, yeah. Okay, and they try to make it seem as if it's a political issue. No, it's not. It's about the bigger picture is how the Philippines is almost turning into a narco state, and this is because of why drug cuddlers
Justice Secretary as high as that, no? And now she's turning it around, and are we going to allow this, Yes. 'di ba? Ganito ba tayo, 'di ba? At nakikita natin dito, Brother Franco, Ma'am Lorraine, Miss Ina, idadagdag ko this is already a prelude to a political circus on the midterm elections for 2025. Ikakapital to ni Dilima, nila Trillanes, at sasabihin nila na kita mo, vindicated kami sa court, hindi nga matibay ang ebidensya, at talagang kami ay ginamitan lamang ng abusado na poder ng Duterte government. Yun ang line palagi ni Trillanes, ni Ontiveros at nila The Dilima. question to you, Eric. I'm sorry interrupting. Yeah, Trillanes, kasi you mentioned Trillanes, parang nagulat ako. What is he? Is he worth anything pa ba? I mean, is he still relevant? Mag-value pa Why niya. are we still talking about him? Kasi ma'am, headline siya at binibigyan ng front page ng mainstream media. So sa international level, I see. pag hindi natin siya itutuwid, halimbawa, siya ngayon ang Laos na spokesperson yan. ng mga nag-aakusa kay Duterte na ayaw lumantad, na siya daw ang pasimuno nagpapapansin. ng destabilizers. Ayaw yata sabihin naman ni Speaker Martin Romualdez, yun din ang kanyang teorya na inilako sa mamamayan, ayaw niyang siya ang magsabi, di sinabi ni Trillanes. Yun parang lumalabas ngayon na parang informal spokesperson si Trillanes to attack not only the Vice President Sara Duterte but the former President, kasi sabi niya, yan ang ikulong niyo, dapat imbestigahan niyo si Duterte. Question, Eric. Yun! Ginawa pala siyang informal spokesperson, mga kaibigan, ni Tambaloslos. Ayun, lumabas din ang katotohanan. Ayon po kay Eric, guys, ang kanyang assumption po, ginawa po siyang informal. Ibig sabihin ng informal, hindi pa masyadong spokesperson. Parang parang semi-spokesperson lang siya, guys, ni Tambaloslos, itong si Trililing. Sabi na nga ba eh. Tapos itong si Saba Queen, mga kaibigan, gagawin nilang instrumento para po sa ICC, guys. Kaya po sila pupuntang Europe, pupuntang Amerika, at pupuntang Canada. At makikipagkita sila doon sa asawa ni Joma. Alam ko, kapatid ni De Lima yun eh. Yung asawa niya. Hindi ko lang alam alamin po natin, guys. Again, another question. I mean, could they not find somebody else? Somebody else? I mean, are they scraping the bottom? Wala na ba? Kasi, I mean, honestly, from my assessment, wala na ito si Trillanes and even De Lima. Wala na yan. Wala na talaga yan. No? I mean, politically, they're destroyed already. So, can they not find, are they so bankrupt? Napaka-shallow ba ng bench nila, whoever these people are behind these clowns, Trillanes and De Lima, that they cannot find somebody better? Ang bankrupt na mga personalidad na ito, ma'am, ito na lang natitira para matapang ang apog na lumantad at umatake sa mga nagtatanggol ng Republika ng Pilipinas. Sila yung maingay sa human rights kasi. And sila naglalabi. CPP. Ay, didugtong mo nga sa CPP. Kasi ang Eric, CPP, kailangan may support may support forces para hindi lumabas, Brother Franco, Miss Ina, Ma'am Lorraine, na si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas lang nagsasalita. So to project a broad united support alliance, dapat ilantad din si De Lima, si Trillanes, si Ontiveros, so that lalabas na malawak ang suporta doon sa pagtutol nila laban sa the kind of leadership na gustong dalhin ni Vice President Sara Duterte. And ito ngayon ang role ni Trillanes. Itinuturo niya na si Duterte ang pasimuno ng pagplano ng kudita na booking lang daw. That is very unfair. That is a big disservice to the people of this country, sapagkat kung hayaan niya na i-cover ng media, ng television, na hindi natin i-correct, wala siyang batayan para sabihin na si Pangulong Duterte ang nagpapanawagan ng kudita at destabilization. In fact, si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte are very supportive of the current government, more than supportive than Trillanes, who once called, wag nating hayaan manumbalik ang mga magnanakaw at abusado sa poder at mga diktador. Ang ngayon, anong sinasabi niya? Ang sinasabi niya ngayon, okay ang gobyerno na ito at ang kalaban ay ang previous government. Tama ka doon, Ma'am Lorraine, ganon kabasura mag-isip ang mga politikong ganid sa kapangyarihan na makabalik muli upang gamitin ang oportunidad na ito sa paglilinlang at panluloko sa mamamayan. Pero yun, isa sa mga bagay lang na ibig sabihin ni Brother Franco na naman na mga kababayan, during her tenure as Justice Secretary, the abuse of power was so brazen. Even with the Supreme Court, she did it.
To the point na habulin nila ang mga kalaban ni ni former President Noynoy Aquino gamit ang Department of Justice. Tama ka doon, Brother Franco. Weaponized. At na-weaponize nila ito. And right now, ang nakakatakot nito kasi pagkalabas niya nito, we have received information na siya at si Senator Trillanes Ontiveros will be touring Canada, Europe, and US. Oo, anong gagawin nila doon? At para i-discuss na namatay ang katarungan sa panahon ni Pangulong Duterte and therefore kailangang magkaroon ng International Criminal Court intervention sa Pilipinas at ibubulgar nila ang abuso na ginawa daw. What is the purpose of that? The end point, Eric? The end point dito is para sirain ang gobyerno natin doon sa mga Filipino communities at expatriates at palalabasin nila that all the more they are now vindicated under the current situation. So where is the role of the CPP here? Magkasabay sila. Sabay. Kasi yan din ang Sabay nila ang teroristang organisasyong CPP. Kasi ma'am, nauna na si Shell Jokno sa US, 3 tour sa Canada din. And then, nauna din doon si Colmenares. And then, may isa pa, Brother Franco, nakalimutan ko yung, I think, karapatan ng tumawid din. So, sunod-sunod nilang tinatarget ang malawak na Filipino communities, expatriates, OFW, and ang mga kaalyado nilang mga libertarians, political parties, pro-leftist, pro-communist, pro-socialist na nakakaalyado nila sa Europe at even ma'am dito sa portion ng US. At ang target nila dito, palalabasin nila na ang situation ng human rights ay hindi bumubuti even wala na si Duterte. Ngayon lang daw nag-improve dahil nga nakalabas na si De Lima. Ano po ang nakikita natin dito, Brother Franco? Under pressure ang Marcos government na sumunod sa ganitong political line of propaganda and projection to promote the so-called unity to the point na pwedeng magbukas muli ang isang hungkag at napakadelikadong framework ng peace talks ng CPP, NPA, NDF sapagkat ngayon naghahanda na ng peace talks resolution support sa Congress ang mga CPP party list operatives nila. So nakikita natin parang pagbibigyan sa tanong ni Ma'am Loren, to what end does this serve? Political expediency and projection of the government na ang lahat ay ina-accommodate. Delikado po ito sapagkat pinapapasok natin ang lason ng panluloko at panlilinlang sa politika at propaganda ng mga totoong kalaban ng ating bansa, which is the CPP, NPA, NDF. Is Laila De Lima in talking terms with the CPP, NPA, NDF? Ang sagot, yes. Definitely. I think pamangkin niya or tiyahin niya sa second cousin si Juliet De Lima Sison, na asawa ni Joma Sison. Ayun, pamangkin pala or tiyahin pala, mga kaibigan. Kaya pala makikipagkita sila, guys. Nako. Ano ba yan? So yun po, no, si Ka Eric, galing talaga, no? Huling-huli sila. Bistado na po sila, mga kaibigan. Itong bagong itlog. Identified na po natin yung bagong itlog, ha. Pag sinabi natin bagong itlog, alam nyo na, ha, kung sino yung mga yun, ha. Sanib puwersa po sila ngayon, guys, no. Pagtutulungan po nila, guys, sanib puwersa, no. Pagtutulungan nila yung mga Duterte hanggang sa makapasok yung ICC. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Ngayon, ganito, guys, no. Kung talagang makapasok po ang ICC, mga kaibigan, isa lang ibig sabihin yan, guys. Pumayag na po si President Marcos. Ibig sabihin may basbas. Kasi hangga't hindi po papayagan ng Marcos administration yan, hindi po makakapasok yung ICC. Pero pag nakapasok sila dito, guys, alam natin, guys, na binasura na yan ni Marcos, no? 'Di ba? Natatandaan niyo 'yan? 'Di ba? Binasura niya. Pati si Bonjing, 'di ba? Ano sabi ni Bonjing? Wala na, tapos na po 'yan. Wala na, hindi na po makakapasok ang ICC. Sinabi ni Bonjing 'yan. Sinabi din ni Marcos yan. Ngayon, ito naman si Tambaloslos. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Kasi alam ko, ito si Tambaloslos, ayaw din niyang papasukin ng ICC. Diba? Tingnan lang natin kung anong mangyayari po, anong mga development sa mga susunod na araw. Dahil palala na po ng palala ang sitwasyon natin. Ngayon, mga kaibigan, nakakapagtaka lang, no? Dahil po itong si Marcos, guys, hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita. Di ba? Ang galing ng strategy ni Marcos, guys, hindi siya nagsasalita, mga kaibigan. So wala po tayong maibabato sa kanya. Kahit mainstream media, tahimik din.
Tignan mo, may nagbalita ba sa mainstream media patungkol sa kay Marcos? Wala po. Ngayon, babiyahin na naman siya, di ba? Papuntang Amerika, tapos papunta din sa Amerika, itong tatlo. Tingnan natin, baka kasama to sa entourage, no? Hindi natin alam, ha? Hindi natin alam, ha? Kung itong tatlong itlog na to, kasama ba to sa entourage po ng President Marcos, itong administrasyong Marcos, dahil papunta po sila ng Amerika. Di ba? Pupunta sila ng San Francisco. Itong sila Virus, sila Sabaquin, kasama na si Trililing, pupunta din silang Amerika. Tingnan natin kung anong gagawin nila doon. Baka magkita-kita sila doon. Baka magpa-party-party sila doon. Siyempre, andun si Virus, gastos na naman ng yan. Gastos na naman ng gobyerno yan. Nagets nyo guys? Siyempre, gastos ng gobyerno yan. Never talaga siya magsasalita. Kasi nga, strategy. Strategy niya yan. Tignan mo, wala tayong maibato sa kanya. Wala hindi siya nagsasalita. Tahimik lang siya. Wala siyang pakialam kung ano nangyari sa atin. Nagkaagulo na yung mga tao, nagkaagulo na yung mga yung mga na-appoint niya, nagkakaanuhan na. 'Di ba? Palpak dito, palpak doon, sablay dito, sablay doon. Wala pa rin sinasabi, tahimik pa rin. Sabi ni Marcos, bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Ay, malamang pwedeng makalabas. Pupunta nga ng Amerika, Europe, tsaka Canada. Hindi pwede. Sila pa. Kayang-kaya nilang pumunta doon kahit naka-bail pa yan. Syempre, bail Pag naka-bail kasi guys, malamang pwede ka nang lumabas. Bail hawak nga nilang gobyerno, di ba? Sabi nga nila di ba? Mahirap kalabanin ang gobyerno. Kasi nga hawak nila lahat. Hawak nila mga resources. Hawak nilang machinery, no? May machinery sila. Kaya mahirap kalabanin po, guys. Ngayon, tinalang na natin, pag umalis po si President Marcos, pag umalis po siya mga kaibigan, next week yata siya alis no? Tingnan natin kung kailan din naalis itong tatlong ito. Pag nagsabay po yan, ibig sabihin magkasama. Alamin natin yan ha. Siyempre, itatago nila yan, di ba? Kasama niya si Sabaquin sa Amerika. Sus, Maria Jose. Ay, nako, buhay. Never yan magsalita. Ayan, pwede ba yan. Bigyan ng hold, sabi ni Meba sa tip, yes, ayan. Bigyan ng hold departure order ni D5 mas bansa. Ben Garnado. Orduhan ako, wag mo na asahan si Budol naman yan. Andres ang name niyan. Koro Takahashi, good evening Foodinet. Ayan, nakalabas yan, malakas sa administrasyon. Boy Kigol. Makakalabas yan. Naka-bail nga Non-bailable yung kaso pero naka-bail, ibang klase. Di ba non-bailable yung kaso niya, yung huli niyang kaso? Lumar Crisostomo, magandang gabi Foodinet. Ayan, magandang gabi sa iyo dyan. Carlos Almendrala, ayan, mayaman ang Pinas. Nahihirapan ubusin ni Ma'am Shi. Ichiro Makdi, Matiga, Ichiro Made. Matigas. Musta na po? Mama Fe, musta na po? Sabi po ni Ichiro Makdi. Ayan. Antindi po talaga guys, no? Ewan ko lang kung anong pong mangyayari dyan. Di ba? Kahit hawak lahat nila ang gobyerno, pero pag buong mamamayan, Pilipino, magsama-sama, taob sila. Pwede po, pwede po sila mataob guys, pag nagsama-sama lahat, no? Kaya nga, importante po yung puwersa ng lahat puwersa. Pero pag hindi po nabuo yung puwersa guys, hindi po mangyayari yan. Di ba? Kaya kailangan puwersa. Joel's Cooking TV, Marcos playing safe. Hindi na po niya, kumbaga guys, hindi niya ginaya si McCoy, si Marcos Sr., no? Hindi niya ginaya. Gumawa siya ng sarili niyang style. Ang ginawa po ni Marcos, hindi siya nagsasalita. Hindi siya lumalabas para wala pong masasabi yung mga tao. Strategy yan
na-master niya po yung art of war, guys, no? Parang si Duterte, na-master po yung art of war, no? May malakas kaya nakapagpiyansa. Oo, malakas nga, no? Sabi ni Marie Ostolano. Sabi ni Gary Pinke, ayan, sama tayo sa kanila, foodie, pag nagpunta sila. Oo nga, no? Sama tayo. Members at Pips, sisihin nyo ang mga wrong leader, nagsisinungaling. Masinungaling. Si Ma'am Shidray na kakainom na coke. Eduardo Salipuran, paano di tahimik? Lead. Paano dito tahimik? Weak leader nga Eduardo pa. Salipuran. Tama ka, Eduardo. Tama din naman, weak. Kaya nga weak leader Wala tayong narinig sa kanya. Pati pati mga mainstream guys talagang inasikaso na nila, no? Lahat ng mga mainstream. Jonathan Monares, kaya nga labas niyan na dahil di bumenta ang ICC, padrama nila. Inalok na ang house arrest, yan si Abalos. Kaso ayaw niya, yan, papalit kay Joma Season. Ayan, Jonathan Monares. Oo, inalok na ng yan Ang dami nang inalok sa kanya di ba? House arrest. Sa napanood yung video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong maghihiyang magbigay ng inyong saloobin mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kasama ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa.